Hello po guys, good day to us all po and God bless us all and to God be the glory forever. Continuation po guys, hashtag WWDH Season 27, bali book 3 na po, part 29 na po guys. Endingan ko na po to, gagawa na lang po ulit ako ng panibagong part. Bali, part 29 na po to guys. Tuloy-tuloy lang po to guys. Isang added quote lang po para sa ating lahat. Every pain gives a lesson. In every lesson changes a person. So, biblically written din po ito guys. Kasi sabi nga po ng Panginoon, sa bawat pagkakamali natin, kailangan meron tayong matututunan. Ayaw po ng Panginoon yung babalikan pa natin ang isinukan na natin. Ibig sabihin dapat po ang isang tao kapag ka nasundot ka na ng buhay na salita ng ating Panginoon, dapat po titimo yan sa puso mo. Ibig sabihin, magsisink in yan talaga. Pag nag-sink in po sa buhay ng isang tao ang banal na salita ng ating Panginoon, lumilinis po yun. Lumilinis ng, ibig sabihin, nagbabago ang direksyon ng buhay ng isang tao. Kapag ka po siya nanalig na, kapag ka po nilaliman na niya ang faith niya, ang pagtitiwala niya sa ating Creator. Amen. So, sabi po nung isang dokumentary na panood ko guys, the dangers that our Lord Jesus warned of are what His church has faced from the beginning. There have always been deceiving teachers, persecutions, and disasters. But what He says is that each of us, these areas will increase and intensify as Christ is coming, as Christ's coming is near. Luke 21 po. Ibig sabihin po, pinaliliwanag po ng pastor na to na magkakaroon po talaga ng matinding religious deception. Lagi daw po nating panghahawakan na ang ating Panginoon siya po yung truth. Siya po yung totoo. Kapag ka po tayo naka-encounter ng isang congregation o isang religious community na iba ang itinuturo kaysa sa turo ng ating Lord Jesus, hindi po totoo yun. Deception po yun. Deceiving doctrines po yun. Dapat po dun lang tayo sa talagang ang pinaniniwalaan niya, ang ating Panginoong Jesus. Kapag ka po, kasi sabi po kasi ng Panginoon, anumang gawang mabuti ay galing sa Kanya. Pero kapag may mga kabutihan po kasing panlabas lang ibig sabihin po, may hidden agenda. Kapag ka po may hidden agenda, ay hindi po yan genuine. Hindi po yan totoong itinatag ng ating Panginoong Jesus. Huwag po tayo dun papanalig. Pakaingatan po natin yung pinapangarap nating salvation kasi napaka-importante po nung nandito sa loob natin kasi yun po yung ninanakaw ng deceiver, ng wicked, yung nasa loob nito kasi yun po yung inililigaw niya. Kailangan po matibay po talaga yung belief natin, matibay yung faith natin sa ating Creator, sa ating dakilang Ama at sa Kanyang bugtong na anak. Kasi yan po yung yan po yung panlaban natin sa lahat ng uri ng materialism at deception. Kasi kapag ka po talaga pinanghawakan natin yung lahat ng mga nandito sa lupa, na dito na lang natin ipopokus ang kung paano tayo nabubuhay, maliligaw po tayo. Kailangan po fokusan po natin yung malayo, yung papunta talaga sa trajectory na mga motivation ipinakita at ginawa ng ating Panginoon Jesus. Kasi tapat at totoo po yun. Yun po talaga yung dakila. Yun po yung magiging giya natin. Kasi kapag wala po tayong angkla,
pagka wala tayong anchor, kasi yung anchor po yan nagbibigay ng direction sa sa isang barko po, di po ba may anchor yun? Yun po yung magtuturo sa atin. Ang salita po ay buhay, ang salita ng Panginoon. Yan po yung magiging direction natin, yan po yung magiging directory natin. Yan po yung magiging parang regulation. Sabi nga po, in the truth will set us free. Kasi kapag ka po ibang itinuturo ng isang congregation na parang ang doktrina po nila ligaw sa tamang katuruan ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama, hindi po yan totoo, maliligaw po tayo, guys. Pakaingatan po daw natin yung pinapangarap nating salvation. Kasi pagka po tayo nagpakaligaw at nagpakabuyo dun sa mali, talaga po mapapahamak tayo in the long run. So, dagdag po ulit, guys. Meron pong sinasabi itong pastor na itong dokumentaryo na panood ko way back pa, na there are 3 types of people that really cannot enter in heaven. Ang una nga po the first one is the unrepentant person, the unrepentant sinners. Ibig sabihin, kapag ikaw wala sa utak mo, wala ni katiting wala ka ni katiting na pinapangarap na umamin sa anumang kasalanan, napakalabo po makarating ka talaga dun sa salvation ibibigay ng ating Panginoon. Tapos ang pangalawa po second is the hypocrites, yung mga taong nagre-rely sa mga sarili nilang kung ano yung gusto nilang tanggapin, kung ano yung gusto nilang paniwalaan. Kasi sabi po ng ating Panginoon, hypocrites are those who rely on external piety. Piety is the quality of being religious. Jesus repeatedly condemned hypocrisy and warned against placing emphasis on outward appearance of righteousness. And those who neglecting the heart, those who only perform religious acts for public praising or self-glorification, may find themselves excluded from heaven. So parang po talaga to, pax na pax po to. Righteousness requires genuine relationship with God, and an authentic expression of love and compassion for others, as shown in the Bible in Matthew 23, stating, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful in the outside, but in the inside are full of the bones of the dead and everything unclean." So ayaw po ng Panginoon yung hypocrites, yung nagpapakunwari ka lang. Gusto po ng Panginoon tapat talaga tayo sa paglilingkod natin sa Kanya. And number 3 po, those people who are unbelievers, those who reject our Lord Jesus. The Bible proclaims that those who believe in Jesus Christ as the Son of God and Savior is central to obtaining salvation. Those who reject Jesus may not enter heaven. It's through faith in our Lord Jesus' sacrifice and resurrection that believers find redemption and eternal life. And whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son of our Creator will not see life. John 3:36 and John 14 verse 6. So guys, ito po yung mga unbelievers, yung talagang hindi pinoproclaim na ang magre-redeem talaga ng kasalanan ng isang tao ay ang ating Panginoong Jesus. So yan po yung mga taong mawawala ng pagkakataon talagang makapasok sa kingdom ng ating Panginoon. Sana po talaga guys nakakapagtawid ako sa inyo ng maliit na booster para ma-enhance pa po ang faith natin sa ating Panginoon. To God be the glory po, and thank you po for watching.
Sundan nyo pa po, i-endingan ko na po ito. Maraming salamat po sa inyo.